Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong November 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto yung makuha natin. All the details para sa personal reading is in description below. Leo, may tao o mga tao no, na nagchichismis sa'yo. Or wag ka masyadong palakwento. Kahit na hindi ka na palakwento, pero kung nagkikwento ka, iwasan mo lang. No? Kasi maaaring may mga sekreto na sinasabi nila. Na sinabi mo sa kanila. Okay, general reading, Leo. Yung mga gusto magpa-personal reading, nasa baba po ng description below ang details. Nangyari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, Leo, di ba? Like sa'yo, may taong mga galit sa'yo, syempre. Fire to no? Syempre, maybe you are related din sa fire sign. Aries, Leo, Sagittarius, strong emotion, passionate love, or hate. Di ba? Magkakaroon ng mga, there's a problem. Pwedeng sa sarili mo rin, ano? Sa sarili mo magkakaroon ka ng mga disappointment, magkakaroon, you feeling pain, you feeling hurt, or feeling sad also dito. Or may mga, siguro, sa iba sa inyo, may hate niya yung sarili nyo. Sana ganito, bakit ganito, sana hindi ko na lang ginawa yun, ganyan, kung ano man yan. Or someone din is, may mga tao na hindi ka magugustuhan. May mga tao na may masasabi pa rin palagi naman sa'yo, di ba? And then, siguro dito rin yung situation na there's a hungry situation sa'yo. Maaaring magiging more kang hungry sa isang bagay, isang sitwasyon na gusto mong makamit o matupad. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, birth or conception of a child, enterpriser. Pagdating dito, yan may mga new project, new creation, or you need ano, nandito yung hungry situation na maaari makakaisip ka ng mga ideas, ganyan, may mga gusto ko makamit. Yan, may mga birth. Iba dito, ano yan, about children situation. Siguro, is about sadness when it comes to something. Halimbawa, anak mo, o kaya naman pamangkin mo, kapatid mo, yan, o kaya naman kung may mga alaga kang hayop, ganyan, sa iba sa inyo. Also, may iba dito, siguro, andun ka sa point ng buhay mo because of the enterprises, siguro, may mga naiisip ka na bagay na gusto mo magtayo ng negosyo, malaki man o maliit yan, nagkakaroon ka ng idea, maaring ganun, ano, you want to invest something into your life. Ituloy mo lang yun, ano, as long as yun yung passion mo, as long as alam mo sa sarili mo, kaya mo, mag-go ka, mag-trust ka sa intuition mo. Use your intuition to make a beneficial choice, diba? Magdiwala ka sa sarili mo, use your intuition, kung ano man yung gusto mong mangyari in life, mangyayari yun, no? Uy, meron kang chain of events that will affect your life. Medyo iwasan mo to, no? Kung ano man itong sitwasyon na ito, na halimbawa, when it comes sa pera, di ba? Hungry ka dahil sa mga medyo hindi ka nakakaipon ng pera o nagiging magastos ka. Na out of balance ka. Or may mga sitwasyon na hanggang ngayon is tahata ka, naka-chain ka pa doon sa sitwasyon na yon. No? Or handun yung situation na mag-ingat ka, may mga event na pwedeng maka-apekto sa'yo. May mga gagawin ka siguro by this November o ginagawa na, baka ginagawa mo na, tuloy-tuloy mo pa rin gawin by the November, makaka-apekto yun talaga para sa buhay mo. Diba? Ito na kinakailangan mo nang mag-renew o kinakailangan mo nang mag-rebirth. Be hungry, no? In your situation, mag-trust ka sa intuition mo. Kasi makakatulong yan sa'yo. You will be taken care of in a difficult time. Mag-ingat ka talaga kasi nahandito ka sa change saka sa stuff. May mga paghihirap na magaganap by this November. Alam mo, pagdating dito sa chain, Leo, maaring itong chain na to is kahit tsaka si staff, noong pa, no?
pag hindi ka nagbago, hindi ka nagbago, ate masama ba ako? Hindi naman. Pag hindi mo binago yung sitwasyon mo o yung, yung point na naka-change ka doon o yung halimbawa tinatamad ka, hindi ka gano'n nagagambaro, ay nagsisikap, hindi ka gano'n nag-iipon, bahala na effect, kung ano mga aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho, pwedeng for your attitude mo o ano mga aspeto ng buhay mo. Pag hindi mo ka nag-revert, hindi ka nag-umpisa at nag-trust intuition mo, hindi mo pinokusan yun, hanggang November, bit-bit mo yan. Sana wag mong mabit-bit hanggang 2026 yan. Mag-ingat ka pa rin. Kaya may magaganap o mangyari na difficult situation by this November. Pwedeng sa pera, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa sarili mo, paano man yan. Oy, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Sa parte mo, this is you. No? Sa ibang parte ng buhay mo, maaring ito is you still in a change situation, no? Na matigas ang ulo or wala siyang pake o hindi siya magbabago kahit kailan. Maaring may gadon, no? O may mga tao by November is may mga taong magmamatigas. May mga tao na kahit anong sabi mo, kahit na anong pilit mong gawin, pwedeng sa sarili mo to ha, eh hindi niya kayang baguhin yung part na yon o yung sarili niya o yung sitwasyon. May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iyo. Kaya mag-ingat ka sa November, ha? Kinakailangan mo nang magbago or something need to na pagbabago sa iba. Tingnan natin energy ni Leo. Energy ni Leo. November po. Okay. November. Energy mo by November. Universe, explain mo sa akin to. Okay na. Okay, ang energy na nakukuha ko sa'yo by November. By November is you're entering to a new you, or maybe you're entering to a new world, or you're entering to a new situation in life. Kumbaga na handito na yung mga pagpapasya na magaganap sa'yo, no? Mahadito na yung may mga bagay ka nang iisipin, kung ano yung mga pufukusan mo, kung ano yung gusto mong i-develop. Doon ka na sa point na gusto mong, may mga bagay ka na magsisikap ka na, magpupursige ka na, magtsatsaga at parang may mga bagay ka na aayusin, kukumpunihin. May mga gano'n ka nang gagawin, no? May mga magkakaroon ka na siguro ng instruction sa sarili mo, sa iba sa inyo. Magkakaroon ka na ng, siguro it's more on discipline. Congrats kung yun, kasi nandito rin si Crib, siya kasi Fire, siya kasi Unicorn. Hope, sana need na, no? Andun ka na, may mga gagawin ka, may mga multitask kang gagawin, baka busy iba, magmamadali or ano man yan. May mga multi-priorities kang gagawin by this November, andun ka na sa point na yun, andun ka na sa point din na magkakaroon ka ng clarity or andun you using your wisdom, karunungan, katalinuhan when it comes to clarity sa mga aasikasuhin mo, either a project, creation, passion, or yung sarili mo na mismo. No, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yan. Yun ang nakikita ang energy. Mas more mong babaluhin ngayon, no? Mas more mong malalaman o mas more mong i-value this time yung mga pagpapasyahan mo, pwedeng trabaho, project, passion, creation, or kahit relasyon. Mas more mo na siyang i-value or you visioning something, no? Sa iba sa inyo. Mayroon kayong bagay o sitwasyon by this November na mabivision mo. halimbawa lang yung sasahodin ko, kukulangin ako sa pababayad ng utang. Halimbawa lang yun. Halimbawa ganito. Halimbawa lang yun. Kukulangin ako sa provide ng mga kuryente, tubig, mga ganyan. Yan, mga small things lang naman yun. Ay, hindi naman small things sa iba yun, no? Sa atin. Yun yung example ko lang yun. May mga ganun ba? You visioning something. Yan, may mga mabivision ka.
Yan, may mga makakarinig ka na siguro ng mga pagpapayo or ng suggestion galing sa ibang tao, or maybe ikaw ang magpapayo. Vice versa tayo. Tingnan natin ang parating sa'yo. Maaring mas maniniwala ka na more sa sarili mo, or mas maniniwala ka ngayon sa mga pagpapasyahan mo this time. Parating kay Leo this November. Parating po. Oh my God, Leo. Universe, pwede explain mo sa akin to. Parating po. Sabi ko na nga, be. Sabi ko na nga, be. Parating sa'yo. Stress. May mararamdaman kang stress by November. Yan. Stress, pag-aalala, anxiety, pwedeng ganun. May mga sitwasyon na pwedeng ma-delay by this November sa nakikita ko sa'yo. Pero sabi dito, alam mo kung bakit nangyari yun. Pwedeng mai-delay ka, or may ma-delay, or pwedeng ipagpapaliban, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Pwedeng magkaroon din kayo ng problema when it comes to finances. Kung hindi man sa iba sa finances, related ito sa trabaho. Yun na nakikita ko sa iyo. Pwede rin sa, kasi magkakaroon siya ng pagbabago. Magkakaroon siya ng pagbabago, pero bakit hindi siya maganda yung pagbabago? Magkakaroon ng pagbabago eh. Ma-out of balance ka by this November, ang nakikita ko rin dito. May mga tao na magkakaroon kayo ng hindi pagkakasundo. May mga tao na hindi kayo magsi-same page, kawalan ng pagkakaisa. Pwedeng may mga tao na magagalit sa'yo, or ikaw yung magagalit, or maiinis ka lang, or tampo. Pwede yun. No? Ako nakikita sa iyo by this November. May mga sitwasyon na pwedeng malilito ka sa iba sa inyo, or may mga indecision situation. Yun na nakikita ko sa iyo. Dito. Iba sa inyo, makakaramdam kayo ng, kung malilito kayo, ibig sabihin, there's an opportunity, no? Siguro sa pagkalito, either sa love life yun, malilito ka, kung sino sa kanila, o kaya naman when it comes to opportunity, pwedeng malilito ka, kung ano yung gusto mong unahin, ano yung gusto mong gawin, ganyan, pwedeng ganun, malilito ka for something. Yun na nakikita ko sa dito. Pwede kung nagkaroon ka ng kaaway o nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, malilito ka. Bakit siya nagalit? Ba't hindi niya naintindihan sinabi ko? Bakit? May mga ganun sitwasyon ako nakikita sa'yo. Maaring manakit yung ulo mo or paa mo rin, or someone na malapit sa puso mo is medyo may sakit ako na nakikita sa kanya. Ingatan mo na lang kung sino siya. Sa nakikita ko, mga dalawa? Siguro dalawa to. Kung ilan man sila, siguro dalawa. I-try mo silang yung mga balancing with comes sa kinakain, iniinom. Yun. Yun. May mga tao magiging possessive sa'yo. Mga taong demanding. Yan. Mga tao na, basta may mga ganun. Mga taong makasarili o magiging sakim, ganyan. Ako nakikita. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon, may tao o ikaw mag-isolate ka, ganyan. Pwede may magtatampo, pwedeng ikaw mag-isolate ka sa sarili mo, o kaya may mga ganun. There's a new beginning in life. May tao kang makikilala na bago. Sa nakikita ko dito, isang lalaki na maaring may makikilala ka daw. Bagong. Lalaki eh. Lalaki siya. Merong isang sitwasyon. Pakita ko sa inyo Kita ba? Para makita nyo. By November is may isang sitwasyon na pwede mo ikabigla
or ikabigla. Basta expect the unexpected. By this November is makaka-receive ka ng text message, news, communication with someone na tao na very independent. Ako nakikita dito. Tao na in a distance, pwedeng nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya. Ako nakikita sa iyo. Or pwede naman na kayo is magkakaroon kayo ng travel. Maaaring may mga travel na magaganap o mangyayari. O may mga actions, situation, may mga opportunity na darating sa iyo. Makaka-receive ka raw ng yung iba sa inyo makaka-receive kayo ng gift. Makaka-receive ka ng gift or makaka-receive ka ng tulong or ikaw ang bibigay ng gift or ikaw ang bibigay ng tulong sa isang tao. Pero meron kang ikabibigla. Kasi magkakaroon ng new beginning sa buhay mo. Ibig sabihin, may isang bagay, isang sitwasyon na tatapusin mo or may isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na uumpisahan mong muli or uumpisahan mo na or sisimulan. May pagsisimula. Magkakaroon ng getting together. Ako nakikita sa'yo ng mga close relationship, pwedeng ganun. Magkakaroon ng celebration, happiness, enjoyment. Magkakaroon ng, pinupo ako. Family unity, reunion. Pinupo mo si mami. Iba sa inyo, there's a new horizon coming no? Ako nakikita sa iyo May mga new project, May mga new project. Yun ang nakikita ko sa'yo. May sinasabing, vehicles. Hindi ko alam in what way yung vehicles, pero kung ano man yan, mag-ingat kayo sa vehicles. Maraming klase ang vehicles. Mag-ingat kayo, pwedeng by the travel, ganyan, sa paglabas-labas, ingat ka lang kayo. Ano ang dapat iwasan? Magkakaroon ka ng hardship sa makakaramdam ka ng painful tsaka hardship sa November. Kaya iwasan mo to. Kung ano yung mo ngayon, maaga pa naman, mag-ingat ka na. Lalo na kung sa pera man yan, kung sa pera o sa relasyon o sa trabaho mo. Sa health issue mo, kung ano man yan. Dapat iwasan. Mas maganda na yung handa ka. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan yung hindi ka makapagsimulang muli. O hindi mo simulang muli o magsimula ng bago. Yan ang sinasabi to. Iwasan mo yung hindi ka magplano. Iwasan mo yung pabigla-bigla ka. Ang hilig mo kasi magpabigla-bigla, Leo. Promise. Yun ang medyo hindi maganda sa'yo. May mga time kasi na hindi mo na pag-iisipan. Kumbaga, ninais mo lang. Ganyan, yung mga ganon. Diba? Na maaring na i-imbalance ka yan. Iwasan mo yung dating ikaw. Yan, iwasan mo yun. Iwasan mo yung sabi ko nga, yung pabigla-bigla, yung hindi mo pinag-iisipan, yung maging maiksi yung pasensya mo, iwasan mo ma-imbalance, iwasan mo yung hindi ka maging, totoo ka naman sa sarili mo actually, so nakita ko naman sa iba sa inyo, pero sa paghihigante, isa yon. Iwasan mo maghigante, iwasan mo yung wawa ng isang bagay na alam ko na alam mo naman sa'yo, before mo gawin, isipin mo kung magiging maganda ba yung bunga nun. No? Isipin mo maigi yon. Iwasan mo yung hindi ka mag-focus sa mga pangarap mo sa buhay. May mga bagay na kinakailangan ng itama. May mga bagay na kailangan ng i-correct. May mga bagay na kailangan mo ng magdesisyon by this November. May mga bagay na kailangan mo know your objective or need ng clarity. Yun ang sinasabi rin dito. May mga bagay na kailangang baguhin.
tapusin. Yan, magkakaroon ng pagtatapos in life. Ang nakikita ko dito, may malalaman ka raw katotohanan or may tao, may mga ano, may happiness celebration, ano. May tao na may malalaman ka raw. May malalaman ka. Tingnan natin yung love mo. May babae makipag-usap sa'yo. Mas may edad sa'yo. Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love me. Ay, takot ako dun sa ano emoji Ay, sa drawing. Love ni Leo. November po. Okay. When it comes to love, ano po to? Oh. Bigla ako dun Bakit ate? Nabigla lang ako. Ay, mag-ingat kayo sa tukso, ha? Temptation will test you. Maraming klase ng tukso. Ikaw, matuksuhin ka pa naman. Pwedeng sa love life, pwedeng sa mga court na yan. Halimbawa, lagay ka na lagay sa court mo, ganyan. Mga tukso na mga babayarin o bilihin. Mag-ingat ka. Yeah, mag-ingat ka rin sa mga tao na mabulaklak ang salita, mga tao na magaling magsalita, mag-ingat ka. Lalo na pagdating sa red flag, no? Kahit kaibigan mo yan, kahit kapatid mo yan, kahit na sarili mo yan, siyempre ganun din sa sarili mo, diba? Focus. Don't lower your standard pagdating sa mga tao. Huwag maging patulera kasi sabi ko magiging impatient ka, diba? Huwag maging patulera, tandaan mo palagi na if you are sincere sa isang bagay, sa isang sitwasyon mo, it will grant para lang yung needle. Okay? Iba dito is magkakaroon ng paglilinis, pagsasaayos ng bahay, ng room, o ng sitwasyon. May mga bagay ka na aayusin. Maaring iba sa inyo is either maglilipat, maaring ganun, may paglipat. Basta may mga paglilinis, pagsasaayos, o paglipat, parang ganun. Ako nakita. Pagdating sa love, may tao dito na maaring may magtatapat. May tao na mukhang may tao na magsasalita sa iyo. Yeah, may tao magsasalita sa iyo, no, na I need you, gusto kita. Interesado ako sa iyo, parang ganun. Yan, may tao na ayan, di ba? The lovers. May tao, naku, dalawa pa ata to. Hindi, isa lang to. Sa iba dito, dalawa to. Pero, okay, may tao dito. May tao magsasalita sa iyo na gusto kanya. Baka magkaroon ng by this November, baka may tao kang makakausap na medyo magiging dramatic kayo or magiging emotional yung inyong situation. Pwedeng ganun, pwedeng ikaw, pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, karelasyon. Yun na nakikita ko by this November. So, kung this is a love life, may tao dito na magsasalita na. Ikaw na lang, gusto kita, interesado ako sa'yo, mahal kita, pwede ba tayong mag-usap? Yan, pwede bang ganyan, ganyan, no? Gusto niya ng connection sa iyo. Mari may mga taong makikipag-communicate, mga bagong kakilala, ako nakikita, maaring ganun. Or kung ito is matagal na, o kasi matagal na rin dito, no? Kung matatagal na, maaring magkakaroon kayo ng emotionally na pag-uusap ng tao na to. Hindi man siya lovers, pero malapit to sa iyo. Diba dito, magulang mo to, kapatid, ganyan. Sa iba ka relasyon, syempre. Yun ang nakikita ko dito. Yan, may mga emotionally dramatic, pwedeng sa iba ganun. Ako nakikita dito. And then also, sa iba talaga sa inyo, may mga mga new project, new creation. Ako nakikita or kinakailangan na, no? You need to value yung mga idea mo,
no? You need to value yung project mo. You need to value yung mga new beginning happen. Yung mga gagawin mong umpisahan, kailangan mo na rin na i-value yun. Kasi November, pero ang bilis na October, November, December, 2 months na lang, ano, mag-end na ang 2026. Kaya kailangan na ng pagbabago talaga. Ang bilis ng araw. Tingnan natin ang money mo. Kamusta po yung money niya? November. Boom! Ayan, oh. Tingnan mo, yung money mo. Boom, shakalaka, boom, boom. Tingnan natin kung anong mangyari dyan. Pasabog to, ha. Naku po. Pasabog nga. When it comes sa money mo. Isang malaking kalungkutan ito. Ayan na. When it comes sa money mo, hindi masyadong maganda. Siyempre, alam mo naman sa sarili mo, dito, saan ko ba nakita yun? Dito? Dito. Alam mo na sa sarili mo bakit nangyari yun. When it comes sa money by this November, nako po, masasyak ka. Kasi nga, sabi ko sa iyo, masyado ka magastos or hindi ka talaga nakapag-iipon. Ganyan. Pumapasok man sa'yo ang pera, pero grabe, no? Grabe naman ang labas. Maaaring merong kang pagkakagastusan na malaki by this November. Yun ang nakikita ko dito. And you need to learn dun sa bagay na yun, no? You learn from the past. Hindi ka pa rin natututo, no? Yun ang nakikita ko sa'yo. Magiging very emotional ang November mo pagdating sa kaperahan. Yan ang nakikita ko sa'yo. May mga bagay na kinakailangan mo nang i-let go, abandonahin. Kailangan mo na magplano ng maigi. Pag-isipan mong maigi, personal power mo na to, ha. This is the time na kailangan mong magplano, preparation, and you need to decide na talaga. No, pag hindi ka pa nag-ingat at hindi ka pa nag-new beginning at hindi ka pa nagbago talaga, nako po, guguho ang lahat. Kailangan mo nang mag-aksyon dito. Huwag ka lang ilusyon ng ilusyon, isip ng isip. Ito na yung kinakailangan mo na rin. Yan ang nakikita ko sa iyo. Pag hindi na yan, bahala ka. Bahala ka. Iba sa inyo makakita ka ng ano, yan o, parang shooting star o parang bulalakaw. Makakita kayo na ganyan. Ang pera mo, alam mo, ang pera mo kasi ano, ang bilis. Ang bilis-bilis mawala. Ang bilis. Mag-ingat ka. Mabilis man siya pumasok, mabilis din siyang mawala. Kung mabagal siya pumasok, ay bakit mo pa bibilising mawala? Diba? Nasa sa'yo na yun. You need to take care. Wala akong nakikitang nag-iipon o nakakaipon. Kasi, you're in a devil's side. Diba? Andito ka nga sa ano, Apple. Tingnan natin ang iyong advice na lang. Kamusta po advice niya, universe? Ang bilis ng advice, ha? Nine of Wands. Ang dami naman, universe. Alam mo, Leo, may mga taong sasalungat sa iyo. As in, may nagmamatsyag sa iyo, ha? Pwedeng ini-spy ka nito, minamatyagan ka o tinitingnan yung trabaho mo. Pwedeng ganon. Yun ang nakikita ko to. May magtatapos sa buhay mo. May pagtatapos na magaganap o mangyayari. May magkakaroon ng mga collaboration, partnership, or dealing situation. Ako na nakikita dito. Iba dito may hinihintay kayo, ha. May hinihintay kayo makipag-deal or someone's waiting for a deal. Yun ang nakikita ko. Vice versa tayo, ha. Ikaw ang naghihintay or someone. Maging aware ka, ha? Maging aware ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pagdating sa'yo dito, sinasabi sa'yo is start a new beginning in life. Kailangan mo magtiis, magtiyaga. You need to keep fighting. Magbago ka na ng buhay. Bago ka na ng buhay. You need to start a new beginning in life. Kailangan ilaya mo yung sarili mo. Huwag kang masyadong pabaya. Huwag kang
Huwag kang mag-alinlangan sa mga bagay-bagay, bukas na lang, tsaka na lang, ganyan. Iwasan mo yon. Huwag maging pasaway. Ang sinasabi ko sa'yo, huwag maging pasaway. May mga bagay na kailangan mo nang harapin. Ba't kapag ganyan? Ano bang, alam mo naman sa sarili mo kung bakit. No? Alam mo sa sarili mo bakit nahandyan ka sa sitwasyon mo. Diba? Kailangan mong harapin, kailangan mo nang mag-decide. Harap, kumbaga, is a time na gamitin mo na yung use your mind and intellect, no? I-pursue mo yung mga dapat i-pursue. You need to be very creative, mental clarity, focus, and i-pursue mo yung mga new idea mo, no? This is a time to get out, getting away with something, or yung mga bagay na is not working to you anymore. This is the time na kailangan mo nang mag-escape doon. Tapusin mo na. May magtatapos, ako nakikita sa'yo, no? May pagtatapos na mangyayari. Mayroong mga pagsasaayos din eh, no? May pagbabagong mangyayari. Unexpected change happen. May bagay na parang ilalet ko. May paglipat eh. Hindi ko talaga alam bakit palagi lumalabas yung paglipat na yun. Yung baka when comes sa iba, baka maililipat ka, isa sa ayos, ililipat, parang ganun. Baka maglilipat ka, maglilinis ka ng bahay. Kung ano man yung paglipat na yan, no? Tandaan mo, Leo. No? Mamili ka na lang, burnout, o you need to keep fighting to start a new beginning in life. Nila lang. Mag-start ka na ng new beginning. Dahil hindi magiging maganda yan. May mga tao na makikilala ka talaga. Magkakaroon ka ng mga new communication. Ako nakikita sa iyo, new idea, new project, new passion. And also, may tao na no? May taong, anak, pinupo mo si mami, galit, or may mga bilak ka na sa buhay mo, or binilak ka nitong tao na to. Yun na nakikita ko, inano pa ako, anak ha. May babaeng nakamatcheck sa'yo, no? Ay, babae, lalaki. Vice versa. May babae na nakamatcheck sa'yo. Or sa iba dito, lalaki to. Pero meron din akong babae, or basta, wala naman talaga ito. May sinasabi na, siguro may babae or lalaki na nagsasalita na, ayusin mo na, ganito, ganyan, ganun. Bakit ganyan? May ganun ako na dito sa'yo. Mag-ayos ka na, ganyan. Ayusin mo to, ganyan. Kilala mo siya. Pwedeng kapatid mo siya, magulang mo siya, asawa mo siya, karelasyon mo siya. Kung sino man siya, yun ang nakikita ko dito. Arigato naman si God bless.